Halika't sabay natin panoorin ang isang American romantic comedy film mula noong 2011 na pinamagatang The Change Up. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang isang lalaki na nagngangalang Dave Lockwood na may asawa at 3 anak, kabilang ang kambal at isang panganay na babae. Nagising siya sa iyak ng kanyang kambal mula sa kabilang kwarto. Pumunta si Dave sa kanilang silid at nalaman niyang kailangan palitan ang kanilang mga diaper. Ngunit habang inaasikaso sila, masyadong malikot ang mga sanggol, ang isa ay kumalat ang gatas sa mukha ni Dave, at ang isa naman ay tumalsik ang dumi sa mukha niya. Sa kabila nito, nagawa niyang palitan ng mga diaper at dinala sa sala habang pinapainom sila ng gatas. Kinaumagahan, pumasok si Dave sa trabaho kung saan siya nilapitan ng isang law associate na nagngangalang Sabrina. Ibinigay niya sa kanya ang ilang mga files, at sa kanilang pag-uusap, napansin niya ang isang tattoo sa kanyang forearm. Higit pa rito, tinitigan niya ito habang papalayo, na parang may gusto siya. Nang maglaon, nakatanggap si Dave ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Mitch Blanco, na isang binata pa rin at nakatira sa isang magulong apartment. Ang tagal na nilang hindi nagkikita dahil sa busy schedule ni Dave sa trabaho at sa kanyang mga anak. Ipinaalala ni Mitch kay Dave ang kanilang plano mayang gabi, na tuluyan ang nakalimutan ni Dave. Gayunpaman, nagpanggap siyang hindi niya ito nakalimutan at pumayag na makipagkita mamaya. Sa sandaling matapos ang kanilang pag-uusap, may biglaang dumating na bisita si Mitch at ito ang kanyang ama na dismayado, dahil sa pamumuhay ng kanyang anak. Sarkastikong sinabi niya na ipinagmamalaki niya si Mitch sa pagtigil sa pag-aaral para maging isang commercial model. Tinanong din siya ni Mitch kung bakit siya bumisita, na kung saan ipinaalam sa kanya na mag-aasawa siyang muli. Kaya iniimbitahan niya si Mitch sa kasal, pero tumanggi si Mitch. Kinagabihan, pinapaliguan ni Dave ang kanyang kambal na anak nang makauwi ang kanyang asawang si Jamie mula sa trabaho. Ipinaalala niya kay Dave ang tungkol sa kanilang naka-schedule na dialogue night appointment, ngunit nakalimutan na rin ito ni Dave. Sila pala ay hinimok ng kanilang tagapayo na magkaroon ng pribadong pag-uusap kahit isang beses sa isang linggo, ngunit hindi nila ito nagawa sa loob ng 3 buwan. Humingi ng paumanhin si Dave at hiniling kay Jamie na ipagpaliban ito muli. At di nagtagal, sinundo ni Mitch si Dave, ang dalawang magkaibigan ay nagtungo sa isang bar. Doon, ine-enjoy nila ang kanilang inuman habang nanonood ng baseball game. Sa lalong madaling panahon, ang kanilang pag-uusap ay napunta sa mga nangyari sa buhay nila. Nagtanong si Dave tungkol sa dating buhay ni Mitch, at ibinahagi ng binata ang kanyang mga karanasan sa iba't ibang babaeng nakasama niya. Ipinakita pa niya kay Dave ang larawan ng kanyang kasalukuyang intimate partner, na si Tatiana. Nang makita ito, nagkomento si Dave na dahil sa pinakita niya, bigla niya tuloy na alala ang magandang katrabaho niya na si Sabrina. Nagsisimula siyang mag-isip kung nagkamali ba siya ng mga desisyon sa buhay, dahil maaga siyang nag-asawa at dahil dun puro lang siya trabaho at taga-alaga ng mga anak niya, naiinggit siya sa kalayaan na tulad kay Mitch. Gayunpaman, tinutulan ito ni Mitch sa pamamagitan ng pagpapahayag na siya ang naiinggit sa buhay ni Dave, dahil si Dave ay may kasama palagi sa pag-uwi niya, at may mapagmahal na pamilya para hindi makaramdam ng kalungkutan. Pagkalabas nila ng bar, lasing silang pumunta sa malapit na fountain para magwiwi. Sa oras na ito, humiling sila na magkaroon ng buhay ng bawat isa. Sa sandaling yun, namatay sandali ang mga ilaw ng lungsod. Kinaumagahan, nagising si Mitch sa tabi ni Jamie, na nagpapadede ng sanggol, nagulat siya dito at nagising na tila naguguluhan. Nang tumingin siya sa salamin, laking gulat niya nang madiskubre na nasa loob siya ng katawan ni Dave. Sa kabilang banda, ang tunay na Dave ay natutulog sa apartment ni Mitch, at nagising siya dahil sa kumakatok sa pinto. Sa pagbukas ng pinto, nakita niya ang sariling katawan na nakatayo sa harapan niya. Pareho silang nakatingin sa kanilang mga sarili, na labis nilang ikinabigla, at napagtanto nila na nagkapalit sila ng katawan. Di nagtagal, naalala nila ang wish nila sa fountain kagabi, at hindi nag-aksaya ng oras, nagmadali silang pumunta sa fountain sa pagtatangkang bawiin ang wish nila, ngunit natuklasan nila na inaalis na ito, kaya paano pa sila makakabalik? Pagkatapos ay tumungo sila sa opisina ng tagapamahala ng distrito upang alamin ang lilipatan ng fountain. Sa kasamaang palad, ang impormasyon ay hindi pa makikita sa sistema ng computer. Kaya ngayon, nag-aalala si Dave dahil ito ang araw para sa isang mahalagang merger meeting sa kanyang firm, habang si Mitch ay mayroon ding mahalagang movie shoot na dadaluhan. Nang walang agarang solusyon, napipilitan silang maghintay hanggang sa mahanap ng departamento ng park ang fountain, at pansamantala, dapat silang magpanggap muna sa kanilang mga pagkatao. Kinabukasan, dumating si Mitch sa opisina na nakasuot ng impormal. Habang naglalakad siya sa kusina ng opisina, napansin niya ang iba't ibang pagkain na para sa mga tauhan. Nagmamadaling kumuha si Mitch at inilagay sa kanyang bulsa. Sa sandaling yun, nilapitan siya ni Sabrina, kung saan siya ay nagsalita ng mga pambobola at kalandian. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang sinabi nito, iniabot sa kanya ang isang merger file, at inihatid siya sa meeting room. Matagal siya bago makapag-ayos, na nakakagambala sa buong meeting.
Kasunod nito, tinanong ng isa sa mga kliyenteng Hapon si Mitch tungkol sa ilang impormasyon sa finances tungkol sa kumpanya, naganap na wala siyang nalalaman at karanasan dito. Ang kanyang pagiging unprofessional at kulang sa kaalaman sa trabaho ni Dave ay siyang sumabutahe sa mahalagang merger meeting na ito, na ikinagalit ng boss ni Dave. Samantala, si Dave na nasa loob ng katawan ni Mitch, ay dumating sa isang set ng pelikula at sa lalong madaling panahon na pagtanto niya, na ito pala ay pang-adult movie. Ipinaliwanag sa kanya ang eksena ng direktor na si Val Tan. Ngunit nagatubili si Dave na gumanap. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalangan, natapos naman niyang gawin ang eksena sa kama, na labag sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng trabaho, dumalo si Mitch sa klase ng ballet ng panganay na anak ni Dave na si Cara, kung saan napansin niyang binubuli ito. Sa kanilang pag-uwi, tinanong niya ang dahilan kung bakit hindi siya lumalaban. Bilang tugon, ipinaalala niya sa kanya ang turo ni Dave na lutasin ang away sa maayos na pag-uusap. Hindi sumasang-ayon si Mitch sa diskarteng ito, kaya pinayuhan siya na lumaban para sa sarili mula ngayon. Kinagabihan, nagkita ang dalawang magkaibigan upang pag-usapan kung ano ang mga nangyari sa kani-kanilang mga araw. Inamin ni Mitch ang tungkol sa hindi matagumpay na meeting, habang ipinahayag din ni Dave kung gaano siya nahihiya habang nagpi-film. Napagtanto na hindi ito makakabuti sa mga buhay nila, nagpunta sila sa bahay ni Dave upang sabihin ang totoo sa kanyang asawa na si Jamie. Gayunpaman, hindi pa din siya naniniwala sa dalawang lalaki, kaya hinikayat siya ni Dave na magtanong siya ng mga bagay na siya lang ang nakakaalam ng mga sagot, kaya nang ginawa niya yun, mali ang mga sagot ni Dave habang si Mitch ay nagbibigay ng mga tamang sagot. Dahil ayaw niyang maniwala, napilitan si Dave na ibunyag ang isang personal na insidente sa banyo, na lalong ikinagalit ni Jamie dahil iniisip niyang ibinahagi ni Dave ang ganoong kapribadong kwento kay Mitch. Kasunod nito, si Dave ay nagmaneho pabalik sa magulong apartment ni Mitch, habang si Mitch ay kumakain sa hapunan kasama ang pamilya ni Dave. Hindi siya sanay na magkaroon ng maayos na pagkain, kaya sinimulan ni Mitch ang pagsasandok dito, na tila nagutom ng ilang araw. Sinubukan ni Jamie at Cara na kunin ang kanyang atensyon, ngunit sa huli ay nabigo sila sa kanyang mga bastos na pananalita at pag-uugali. Sa kabilang banda, si Dave ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula kay Tatiana, na nagsabi sa kanya na siya ay darating upang matulog kasama siya. Sa pagkabalisa sa sitwasyon, tinawagan niya si Mitch, ngunit nagudyok lang sa kanya na gawin ito dahil ito ang palaging ninanais ni Dave. Maya-maya, dumating si Tatiana at mabilis na naghubad ng damit bago sumakay kay Dave. Laking gulat niya dahil si Tatiana pala ay 8 buwan ng buntis. Dahil sa nalaman niya, nag-aalangan si Dave na magpatuloy, kaya umalis si Tatiana sa galit. Samantala, sa bahay ni Dave, kinabahan si Mitch nang makita niyang naghuhubad si Jamie. Gayunpaman, ang kanyang sigasig, sa lalong madaling panahon ay nawala habang si Jamie ay nagpapatuloy sa paggamit ng banyo sa harap niya mismo. Sa hating gabi, nagising sila dahil sa pag-iyak ng kambal na sanggol, at sinabi ni Jamie kay Mitch na siya na ang tumingin at mag-asikaso muna. Noong una ay tumanggi si Mitch, ngunit sinipa siya sa kama ng galit na si Jamie. Hindi alam kung ano ang gagawin, dinala niya ang mga sanggol na parang laruan sa kusina at tumawag kay Dave para humingi ng tulong. Habang nasa telepono, ang mga sanggol ay nagsimulang maglaro ng mga mapanganib na bagay tulad ng mga kutsilyo at mga saksakan ng kuryente, na naging sanhi ng paghihirap ni Mitch na panatilihin silang ligtas. Hindi na niya makayanan ang ganitong pamumuhay, sinabihan ni Mitch si Dave na hanapin ang fountain sa lahat ng paraan. Kinabukasan, muling binisita ni Dave ang opisina ng distrito at nagsumite ng request form para mahanap ang fountain. Nagalit siya nang malaman niyang maaaring tumagal ng hanggang 3 linggo ang proseso ng pag-aproba. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang lugar upang ibahagi ang balitang ito kay Mitch. Bago yun, napansin niyang lumuluha si Jamie. Nang tanungin, ipinagtapat niya sa kanya ang kakaibang ugali ng kanyang asawa. Ipinapahayag din niya ang kanyang damdamin ng kalungkutan at kawalan ng pansin ni Dave. Nalungkot si Dave sa kanyang mga sinabi ngunit pakiramdam niya ay wala siyang magagawa na baguhin ang sitwasyon. Nang maglaon, ipinaalam niya kay Mitch ang tungkol sa mahabang oras ng pag-aproba, na ikinagalit din ng ni Mitch. Ipinahayag ni Mitch na hindi na niya matitiis ang buhay na ito at nag-iisip na huminto. Gayunpaman, sinabihan siya ni Dave na huwag sumuko at tinuruan siya sa pagiging isang responsableng lalaki. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, pumayag si Mitch na ipagpatuloy. Kasunod nito, itinuro sa kanya ni Dave ang lahat tungkol sa kanyang sarili, kabilang ang mga formal na damit, ang kanyang pang-araw-araw na gawain, mga diskarte sa paghawak ng sanggol at iba pa. Habang nasa opisina, ipinaalam ni Sabrina kay Mitch ang tungkol sa pagpapatuloy ng merger na nagpaginhawa kay Dave. Sa sandaling yun, ipinakilala ni Mitch si Dave kay Sabrina at hinikayat silang dalawa na mag-date. Nagpatuloy siya sa plano at nagpa-set up si Dave sa biglaang date nila ni Sabrina dahil may crush din si Mitch sa kanya. Pagkaalis ni Dave, nakatanggap si Mitch ng tawag at nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang ama mula sa kabilang linya. Hindi alam ang swap, tinawag siya ng ama ni Mitch para sa isang maikling meeting na inaakala niyang siya si Dave.
Nang maglaon, si Mitch, na ngayon ay nasa loob ng katawan ni Dave, ay nakipagkita sa kanyang ama, na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang pangalawang kasal. Humingi siya ng tulong sa pagkumbinsi sa kanyang kaibigan, na si Mitch mismo, na dumalo sa kasal, na inamin na gusto niyang naroroon ang kanyang anak. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, iginiit ng matanda na ang kanyang anak ay isang quitter, na labis na ikinagalit ni Mitch. Pagkatapos ay kinuha niya ito bilang isang motivational factor at ipinangako na maging isang mas mahusay na bersyon ni Dave. Mula sa araw na yon, sinimula ni Mitch na magsikap na maging mas mabuting ama, iangkop ang profesionalismo sa trabaho, at magkaroon ng mas magandang balanse sa pagitan ng kanyang profesional at personal na buhay. Isang gabi, dumalo si Mitch sa ballet performance ni Kara kasama si Jamie. Siya natuwa na mag-cheers kay Kara matapos siya lumaban sa nambubuli sa kanya. Nang gabing yun, inaakit ni Mitch si Jamie sa kama. Sinusubukan niyang maging agresibo tulad ng dati niyang ginagawa sa ibang mga babae, ngunit gusto ni Jamie na gawin ito ng may pagmamahal. Dahil dito ay lumamig ang pagpukaw ni Mitch, na ikinadismaya niya. Bilang tugon, niyakap siya ni Jamie at pinahahalagahan niya ang ginhawang hindi niya naramdaman noon. Sa umaga, nakita ni Dave si Jamie sa grocery store at tinanong kung kumusta siya. Ibinahagi niya na mas gaman ang pakiramdam niya dahil ang kanyang asawa ay nagsimula ng bigyang pansin siya pati na rin ang kanilang mga anak. Gaman ang pakiramdam ni Dave sa narinig. Lumipas ang ilang araw at makikita natin na isinabuhay na ni Mitch ang responsableng pamumuhay ni Dave. Sa kabilang banda, lubos na sinasamantala ni Dave ang pagiging Mitch. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa panunood ng mga pelikula, paglalaro ng baseball, paghit-hit ng ilang sigarilyo, pagbisita sa mga zoo at marami pa. Gayunpaman, hindi pa rin siya handa pagdating sa isang date. Bilang resulta, pumunta si Mitch sa kanyang apartment at tinulungan siyang maghanda para sa paparating na date. Pagkatapos, nakilala ni Dave si Sabrina sa isang marangyang restaurant. Mukhang natutuwa siyang makita siya, ngunit nilinaw ni Sabrina na hindi ito date at nandoon lang siya dahil inutusan siya ng kanyang amo na dumalo. Nang marinig ito, iminungkahi ni Dave na umalis na sila, ngunit nagugutom si Sabrina kaya sinabihan niya itong manatili. Sa kanilang pagkain, sinimulan nila ang ilang pangunahing pag-uusap at unti-unting nagsisimulang magkwento sa isa't isa. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, nag-e-enjoy na rin sila na magkasama. Pagkatapos ng dinner, iminumungkahi ni Sabrina na gumawa ng isang bagay na mapang-akit na pagsisisihan nila sa umaga, at pareho silang nagpasya na magpatato. Matapos ang isang magandang gabi, inihatid ni Dave si Sabrina pauwi at bago maghiwalay, hiniling niya na tawagan siya dahil nagbago ang isip niya tungkol sa hindi ayaw niya makipag-date. Kinaumagahan, pinaalalahanan ni Jamie si Mitch na malapit na ang kanilang anibersaryo at planong magsagawa ng isang maliit na salo-salo. Nang banggitin ni Mitch ang kanyang matalik na kaibigan, ipinaalala ni Jamie sa kanya na ayaw ni Dave na sumama sa kanila si Mitch dahil natatakot siyang mapahiya siya. Ito ay labis na ikinalungkot ni Mitch, ngunit itinatago niya ang kanyang sama ng loob. Samantala, si Dave ay nag-i-skating sa parke nang makatanggap siya ng tawag mula sa manager ng distrito na nag-aabiso sa kanya tungkol sa lokasyon ng fountain. Pumunta si Dave sa opisina para ibahagi ang balitang ito kay Mitch. Habang naroon, nakita niya si Sabrina na nag-imbita sa kanya na dumalo sa isang laro ng baseball bukas. Nang maglaon, ipinaalam ni Dave kay Mitch ang tungkol sa kinaroroonan ng fountain, ngunit ang kanilang magandang balita ay tila nagdadalawan isip na. At ipinahayag ni Mitch ang kanyang nais na manatili sa ganito ng mas matagal dahil talagang nagsusumikap siya para sa merger deal ng kumpanya at nais niyang patunayan ang kanyang sarili. Pumayag din si Dave at ipinagpaliban ng dalawa ang pagpapalit. Kinabukasan, dumalo si Dave sa baseball game kasama si Sabrina, habang si Mitch ay pumunta sa mahalagang meeting na pinaghahandaan niya. Sa panahon ng meeting, ang mga kliyenteng hapon ay nagmumungkahi ng medyo mababang alok ng $625 million na malayo sa plano. Sa limitadong mga pagpipilian, ang boss ni Dave at ang mga kinatawan ng kumpanya ay nasa bingit ng pagtanggap ng alok. Sa sandaling ito ay napansin ni Mitch na hindi pa umaalis ang mga kinatawan ng kabilang partido. Napagtanto niya na gusto ng kabilang partido ang deal, kaya iginiit ni Mitch ang mas mataas na alok na $725 million. Pagkatapos nito, pinaalis niya ang mga firm na kinatawan ni Dave na tinatakot ang mga kinatawan ng Hapon. Nang makarating sila sa labas, pinigilan sila ng isang tagapamagitan at sumang-ayon din at naisara ang deal sa $725 million na ikinatuwa ng lahat. Sa gabi, ang mga pamilya ni Mitch at Dave ay dumalo sa isang party na ginanap ng kumpanya upang parangalan ang tagumpay ni Dave. Sa panahon ng kaganapan, nagiging emosyonal si Jamie sa pagsasalita na pumupuri sa pagsisikap ni Dave, pati na rin sa kanyang mga pagpapahalaga sa pamilya. Sa kalaunan, napagtanto ni Mitch na si Dave ang tunay na nararapat sa pagkilalang ito, at hindi siya. Samantala, nasa baseball game sina Dave at Sabrina nang biglang umulan ng malakas, kaya basang-basa sila sa ulan, sinama niya siya sa apartment ni Mitch, kung saan nagsimulang magpainit ang dalawa. Habang naghuhubad si Sabrina para magpainit ng malamig na gabi, napansin ni Dave ang butterfly tattoo sa kanyang katawan na nagpapaalala sa kanya sa kanyang anak.
Sa puntong ito, napagtanto niya na hindi siya dapat magpakatanga ng ganito at biglang umalis sa lugar. Nagmaneho siya patungo sa party at agad na hinalikan si Jamie. Ito ay nagpagulo sa isipan ng lahat, ngunit napagtanto ni Jamie ang katotohanan. Sa pamamagitan nito, nagmaneho ang dalawang magkaibigan patungo sa fountain upang subukan makabalik na sa normal. Pagdating nila, nag-aalangan silang umihi doon dahil ang fountain ay nasa gitna ng mall, napapaligiran ng maraming tao. Sa kabila ng nakakahiyang sitwasyon, nagpasya si Dave na magpatuloy sa plano, habang si Mitch ay nag-aalangan pa rin. Sa sandaling ito, itinanong ni Mitch kung bakit hindi siya inimbitahan ni Dave sa kanyang anibersaryo. Inamin ni Dave na nahihiya siya, pero proud siya kay Mitch ngayon. Ito ay nagbigay linaw kay Mitch ng sapat upang umihi, at ang dalawa ay nagsabi ng kanilang kahilingan para magpalit muli. Tulad nung una, namatay ang mga ilaw, at mabilis silang tumakas sa lugar. Kinaumagahan, tuwang-tuwa sina Dave at Mitch na makitang muli ang kanilang mga sarili sa kanilang sariling katawan. Ginising ni Dave ang kanyang asawa at ipinahayag sa kanya kung gaano kahalaga kay Dave ang kanilang pamilya. Pagkatapos ay excited siya sa mga gawain niya bilang ama, nang may panibagong pagpapahalaga. Sa kabilang banda, pumunta si Sabrina sa apartment ni Mitch habang naiwan ang kanyang bag. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging agresibo noong nakaraang gabi. Mabilis na naiintindihan ni Mitch at niyaya siyang samahan na mag-breakfast. Sa huling eksena, dumalo si Mitch sa kasal ng kanyang ama at kinilala ang kanyang bagong asawa bilang kanyang madrasta. Nagtatapos ang pelikula nang dumalo si Mitch kasama ang bagong karelasyon na si Sabrina sa pagdiriwang ng anibersaryo nina Dave at Jamie.